Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:05 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hinabuo aksyon, mga bananawan, kang desisyon, mga hibubulon sa napituhan na sektor, mga danagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahid sa kabisayan na katulad, mga balita na natikot sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyong mapatunan sa Headliners Boss. Kagkaroon, yari ang inyong PBS. UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Huwebes, Septembre 11, tuig 2025. Kinang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinala. Parehas nagpatigan sa inspeksyon sa flood mitigation structure sa Barrio Obrero, Lapus. Mga school principals ay CPO kag postmugin sa pol ni Iloilo City Meray sa trenya sa guristoryahan ang tikang agod matap ng street fights kag vandalismo. 25 hektaryas ang dutay kapanagtag sang DAR sa mga ARVs sa Antique. National Conference sa mga Filipino Forester giniwat sa Iloilo City. Probinsya sa Antique naghahanda na para sa handog ng Pangulo sa Setyembre 13. Nagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigay sa inspeksyon ang Iloilo City Government sa flood mitigation project sa Barrio Obrero, Lapus, Iloilo. Ang 645 linyong meters na proyekto may balor ng masobra 400 milyones pesos ang ginpondohan halin sa General Appropriations Act ng 2024 ing 2025. Ang kontraktor sa proyekto ang St. Timothy Construction Corporation nga ginapanagyahan sang pamilya Diskaya. 3 ka section ang proyekto sa Dindua ang nagapadayon pa ang construction samtang isa suspendido bangod sa mga obstruction. Nadismaya si Iloilo City Meray sa trenyas kaya rehabilitasyon lang sang siwal ang kinahanglan sa mga residente base sa ila proposal kag wala man sang natabo nga konsultasyon. Klarohon sang lokal nga pangulohan sa DPWH kung nga nagapadayon pa ang construction sa nasambit nga kumpanya bisan gin-revoke na ang ila lisensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. school principal sa ICPO kag postmugin sa pol ni Mayor Trenya sa guristoryahan ng tikang agod matap ng street fights kag vandalismo. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging sapol sa mga school principals, Public Order and Safety Management Office at Kapulisan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas agud istoryahan ng mga tikang sa pagpasanyog sa intervention program sa mga pamatanon agud matap na ang pagluntad sang ginamo sa pila ka grupo lapik na ang insidente sang vandalismo. Lagip sa gistoryahan ang pagpatigayan sa community service counseling kag police monitoring. Ginpanawagan man sa alkalde ang bulik sa mga barangay kag sangguniang kabataan para sa pagtutunan sa community-based interventions. Naisayaran man ang pagpasangkad sa police visibility labi na kung gagabihon agad masigura seguridad sa kabataan kag pumuluyo sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung panginbulahan sa Civil Service Commission 6 ang naging kadalagaan nanday Dr. Jocelyn Hevero Garbosa kag Cornelio Mabera bilang 2025 Gawad Dangal ng Bayan National Award ni gikan sa Rion 6. Si Dr. Garbosa isa ka Master Teacher 1 sa Department of Education Schools Division of Capiz. Siyang nagpanguna sa pagsaylo sa Rojas National High School bilang isa ka farm school nga nagresulta sa pagbukas sa mga programa sa agrikultura, pagnegosyo
literasiya kag teknolohiya nga nagpabaskog sa mga estudyante nga panay bukid nun. Samtang si Mabera, ang Administrative Aid 6 ng Department of Science and Technology 6, magluwas sa iya pagpangalagad bilang driver sa ahensya. Gingamit ni Maberang iyan ay baluan sa vehicle maintenance, rason sa pagsiguro sa uninterrupted operation, paglawis ng lifespan sa mga service vehicles kapag save sa ahensya sang kapin 100,000 pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inanunsyo sa Antique Provincial Information Office nga kapin 25 ka hektares ang duta ang natala ng igapanagtag sa Department of Agrarian Reform sa mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya sang Antique. Ang mga klowa ang handa ang iga-awards ng DAR sa mga benepisyaryo nga mangunguma pinagi sa split o support to parcelization of lands for individual titling program na ginpunduhan sa World Bank. Nagpasalig sang suporta sa DAR si Governor Paulo Javier para sa mga mangunguma matagan sa titulo agad nga mas maingganyo sila nga magtanom kag pasanyugon ang mga patubas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Conference sa mga Filipino forester ginhiwat sa Iloilo City. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Linibo ka mga registered foresters sa pungsod ang nagpadulong sa Iloilo City agud magtambong sa National Conference na may tema Promoting Wood Self-Sufficiency and Biodiversity Conservation. Ginhiwat sa Iloilo Convention Center ang ikaduwa nga National Conference sa Society of Filipino Foresters Incorporated sa diin ang mga miyembro naghalin pa sa nagkalain-lain ng mga rehiyon sa pungsod. Magalawig sa 5 kaadlaw ang aktibidad, kinpangunahan ang lihok ni Attorney Roberto Oliva, National Directorate President sang SFFI, kaupod si Forester Divino Duran nga Vice Presidente sang organisasyon, kag mga presidente sa kada rehiyon. Nakip sa mga highlights ang dako nga pagkililipon sa mga foresters ni nga tuig among paglunsar sang libro Manual on the Plantation Establishment, Development and Management of Selected Erect Bamboo Species. Amo man ang SFFI exhibit sa Iloilo Convention Center, General Assembly sa mga miyembro sang organisasyon, mga breakout session sa mga naglain-laing mga topiko, kag ang field experience sa Leganes Integrated Katunggan Eco Park, Bulabog Putian Natural Park, Bukhari Pine Forest, FMP Project Site, kag Taklong Island National Marine Reserve. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagpalabot sang 3.8 million nga balor sang operational support ang Negros Occidental Provincial Government sa mga battalion units ng Philippine Army nga nakastation sa nanuway-tuway nga area sa Negros Island. Ini ginalakipan sang 15th Infantry Battalion, 62nd Infantry Battalion, 79th Infantry Battalion, 94th Infantry Battalion, 47th Infantry Battalion, 32nd Division Reconnaissance Company, 33rd Division Reconnaissance Company, 32nd Civil Military Operations Company, kag 303rd kung 303rd Brigade. Ang suporta pa matuod sa padayon nga pagbulig sa provincial government sa pagpabaskog sa peace and order initiatives kag pag-reinforce ang operational capabilities ng Philippine Army kadungan sa pagpabilin sa seguridad sa Negros Island. Nagpanumpa na bilang full-fledged Regional Director sa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office si Director Nelida Amular. Ini matapos ang iya pagpangalagad bilang Officer in Charge sa Regional Director OIC Regional Director ng PSA umalin sang Enero 7, 2022. Sa iya pagpungko bilang full-fledged Director, ginalauman ang padayong nga pagdulong sa dekalidad ng serbisyo sa PSA 6, partikular sa pagtipon, pagtuon kag pagbalhag sa mga labing importante nga statistika sang pusod. Probinsya sang Antique naghahanda na para sa handog ng Pangulo sa Setyembre 13. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naghiwat sang coordination meeting ang mga ahensya sang gobyerno sa probinsya sang Antique bilang pagpanghanda sa hiwaton nga Nationwide Service Day sa Setyembre 13, kadungan sa kaadlawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang sinapol ginpangunahan ni Provincial Administrator Attorney Robin Rubinos na gintambungan sa mga tiglawas ang opisina ni Congressman A.A. Ligarda, mga departamento sa provincial government, national agencies, kasang lokal na panguluhan sa San Jose de Buenavista. Lakip sa mga ginalauman ng aktibidad ang exhibit sa mga lokal na produkto sa kadiwa ng Pangulo, amuman ang distribusyon sang bulig kaangay sa Department of Labor and Employment Dole Tupad Program, benteng bigas, kag ang insurance assistance sa mga apektado nga mangingisda kag manunguma sa probinsya. So sa provincial government sa handog ng Pangulo sa nagligad nga tuig
2024, sobra 44 million pesos nga balor sang bulig ang ginpanagtag sa EBJ Gymnasium sa Binirayan Sports Complex sa San Jose de Buenavista. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa pagsaulog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang kadlawan sa Setyembre 13, magahiwat man ang gobyerno sang handog ng Pangulo, serbisyo sapat para sa lahat. Ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, isa ka programa sang administrasyon nga nagatoy nga ipalabot sa publiko direkta kag konkreto nga benepisyo halin sa gobyerno. Sa probinsya sang Guimaras magabuylog ang provincial government sa proyekto sang administrasyon. Sa din magahiwat sila sang kadiwa ng Pangulo 20 pesos rice project na iwaton sa Provincial Capital Ground San Miguel Jordan, Guimaras sa Setyembre 13 halin alas 8 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Ang proyekto nagatoy nga makabakal ang mga pumuloy sang mas barato nga bugas kay para makabulig sa food security. Ginapahanumdom sa tanan nga interesado nga magdala sang valid government ID kay eco bag o kon reusable container bilang suporta sa anti-plastic ordinance. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Naton sang Champion for Progress sa Siyensya, Teknolohiya kag Inobasyon gikan sa Department of Science and Technology ng Rojas City, LGU. Ang award ginkalipay naman na Mayor Ronnie Dadibas nga nagbaton sang pagkilala para sa syudad. Suno sa alkalde ang pasidungog resulta sang inobasyon gamit ang makabag-o nga teknolohiya kag siyensya nga ginapatuman sang LGU para sa mag-umwad sang syudad, pagtib-ong sang disaster resilient communities kag pagpaayo sang kabuhi sang mga pumuluyo. National Food Showdown hiwaton sa Iloilo City sa maabot nga Oktubre. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Yara sa 215 ka entry, 35 ka bulutuan nga gitna mga hotel kag restaurant sa magapasakop sa isa ka pinakadako nga food event sa Iloilo City bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Magahiwat sa 16th National Food Showdown ang syudad ago di pasundayag ang sari nga pagkaon, creativity kag kultura. Halin sa mga endemic ingredients, heritage dishes kag innovative culinary creations ay gapasundayag man sa mga magapasakop sa kahiwatan. Hiwato ng food event sa mabot ng Oktubre 3 ug 4 sa Iloilo Convention Center kag ginalauman ang pagtambong sa mga national kag international chefs na nagaserbe naman hurado sa kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Liwat nga nagbukas ang merkado lokal sa Iloilo City Hall subong adlaw, Setyembre 11. Preska nga utanon, prutas, fruit shakes kay iban pa nga produkto sarang mabagal sa kasarangan nga presyo. Mahimo man makabakal sa Ilonggo products gikan sa nagkalaylay nga farm halin alas 7 sa aga hasta alas 5 sa hapon sa Care and Company Building. Ginainganyo mga customer sa pagdala sang shopping bag agud malikawan ang paggamit sa plastics. Pagi sa pagbakal sang produkto, mabuligan kag masuportahan ang mga local farmers. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Kapin sa 63 kay do kag kuring ang ginkapon sa banwa sang Ahoy kadungan sang selebrasyon sang Tambobo Festival sang LGU. Ang pangapon sa mga ido kag kuring giniwat sa Niso Ahoy Campus pinagi sa pagbinuligay sa mga veterinaryo gikan sa Department of Agriculture, Iloilo Provincial kag City Veterinarian kag Guimaras Provincial Government. Lakip sa mga nagpasakop sa pagpangapon sa mga hinuptan amo sanay Dr. Darrell B. Tabuada, Provincial Veterinarian kaupod si Dr. Wendy Dihilio, Dr. Darren Corcolia, Dr. Aaron Roy Hisole, Dr. Pacifico Lumawag III sa DA Region 6, Dr. BJ Halandoon, Municipal Veterinarian sang Ahoy, LCDR Kurt Akdal gikan sa Philippine Coast Guard, Dr. Joseph Dosado gikan sa probinsya sa Guimaras kag City Veterinarians Dr. Fernando Abulencia, Dr. Merlin Plemones kag Dr. Suzette Leal. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang bag-o nga set sang uniforme ang Hordan Public Safety and Traffic Management Unit gikan kay Mr. Jack Kunlo, Assistant Regional Director sang Land Transportation Office, Negros Island Region. Upod man sa turnover sang uniforme sa Mayor Attorney John Edward G. Gando, Vice Mayor Ana Filipa Nava, SK Federation President Riza Joy Caro, kag Hordan PSTMU Head Randy Sentina. Suno kay Kunlo, bugos ang iya suporta, hindi lang sa mga programa kag inisyatibo sa banwa sang Hordan, pati na sa bilog nga probinsya sang Guimaras.
Antes mangin opisyal sang Land Transportation Office, madugay nga nag-alagad si Kunlo bilang head sang Iloilo City Public Safety and Transportation Management Office. Nagapasalamat ang lokal nga panguluhan sang Hordan sa ginpalabot nga suporta sang opisyal sa Hordan PSTMU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pilipinas alas 4:20 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Huwebes, Septembre 11, tuig 2025. Ng inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.